Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, mga sundalo ng Pilipinas, Estados Unidos at Australia nakiisa sa joint firepower demonstration sa Palawan. Albay Governor Lagman sinibak sa serbisyo ng Ombudsman. Cebu Governor Garcia pinatawan naman ang suspension order ng Ombudsman. Halos 16,000 na mga miyembro ng Philippine Army inaasahang boboto sa local absentee voting na magtatapos ngayong araw. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nagpakitang lakas ang pinagsamang puwersa ng Armed Forces of the Philippines o AFP, United States Marine Corps at Australian Defense Force sa counter-landing at live fire exercise sa Kampong Ulay, Rizal, Palawan, Kamakalawa bilang bahagi ng exercise Balikatan 40-2025. Bumungad ang ehersisyo sa isang maritime interdiction scenario at mabilis na na-neutralize ng MPACs at FAICs ng Philippine Navy ang isang simulated sea-based threat na agad sinundan ng isang coordinated coastal fire mission. Pinaulanan ng putok ang target gamit ang howitzers ng Philippine Marine Corps habang ginawa ang precision rocket strikes gamit ang HIMARS na sumimbolo sa kakayahan ng Allied Forces na tumugon sa banta ng mabilis at epektibo. Natapos ang drill sa isang decisive precision strike na muling pinatibay ang kakayahan ng mga kaalyado sa amphibious threat response at joint operations. Iniutos ng Office of the Ombudsman ang pagsibak sa pwesto kay Albay Governor Edsel Grex Lagman habang pinatawa naman ng suspensyon si Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Ipinataw ang dismissal from the service at ibang accessory penalties kay Governor Lagman na may kaugnayan sa kasong grave misconduct dahil sa pagtanggap umano nito ng pera mula sa wetting operators. Tinawag naman ni Lagman na very suspicious o kaduda-duda ang desisyon. Gayong ilang araw pa lang ang nakalilipas mula nang makabalik siya sa opisina matapos ang 6 na buwang suspensyon. Ibinasura naman ang mga reklamong dishonesty at neglect of duty laban sa kanya. Samantala, kinumpirma ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia na pinatawan siya ng preventive suspension ng Ombudsman kaugnay ng umano'y pag-issue niya ng special permit sa isang construction firm para sa desiltation ng Mananga River nang walang kaukulang permits at consultation. Nahaharap siya sa reklamong grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty, gross negligence, conduct prejudicial to the best interest of the service at paglabag sa Republic Act 6713. Saad ng gobernadora, kumikilos ng kanyang legal team para hamunin ang 6 na buwang preventive suspension. Nasa halos 16,000 miyembro ng Philippine Army o PA ang inaasahang hahabol at lalahok sa local absentee voting o LAV para sa 2025 midterm elections. Ayon sa PA, nasa kabuang 15,842 registered voters na sundalo ang boboto sa Fort Bonifacio at sa iba't ibang mga kampo sa buong bansa na nagsimula noong Lunes, April 28 at magtatapos ngayong araw, April 30. Kabilang sila sa inaprobahan ng Commission on Elections o COMELEC na 29,030 voters na miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Nanindigan naman si Army Chief Lieutenant General Roy Galido sa suporta at seguridad na kanilang ibibigay sa COMELEC, katuwang ang Philippine National Police o PNP para sa isang maayos at mapayapang halalan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.